Mga kabayan, trending ngayon sa social media at mainit na pinag-uusapan kung sino itong judge na nagpalaya kay dating senador Leila de Lima at ano ang koneksyon nito sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Harry Roque at kanyang ibinunyag ang koneksyon ni Judge Hener Gito sa pinalayang si former Senator Leila de Lima. Sino ba itong naging judge ni Leila de Lima na nagdesisyon na palayain siya? Dapat pinagbigay alam ni Judge Hito yung kanyang relasyon kay Leila de Lima. E paano ngayon lumalabas na naging paboritong estudyante siya ni Leila de Lima matapos niyang palayain si Leila de Lima? Sa bidyong ito ay magugulat kayo kung ano ang koneksyon ng dalawa at kung bakit napasok dito itong dating karelasyon ng senadora na si Ronnie Dayan. Pareho rin yan, nung nangyari kay Buenaventura, yung unang judge na nag-inhibit, hindi pinag-alam na ang kapatid pala niya ay naging abogado ni Ronnie Dayan. No? Samantala sa kabilang dako, nagpahayag naman si SOG Jesus Crispin Boying Rimulya na gumagana na daw ang hustisya sa bansa dahil sa pagkakalaya ni de Lima. Pero inalmahan ito ng ating mga kababayan dahil sandamakmak daw na ebidensya ang magpapatunay na naging drag queen ang dating senadora at naging DOJ Secretary noong panahon ni Pinoy. Maandar ang ating sistema ng hustisya, maliwanag yan. Dito pa lang sa pagbibigay ng piyasa kay Senator, former Justice Secretary de Lima. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, naniniwala ba kayo kay Rimulya na may hustisya na ngayon sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM dahil sa pagpapalaya kay dating senadora Leila de Lima? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel Lakabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sino ba itong naging judge ni Leila de Lima na nagdesisyon na palayain siya? Si Judge Hener Gito. Okay? G-I-T-O. Siya ay nag-aral sa University of Batangas Political Science at sa San Sebastian College of Law. Siya ay merong Masters of Law sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila at summa cum laude, Doctor of Civil Laws ng UST. Nagtrabaho sa Senado at mula siyang naging West ay naging awardee ng Judicial Excellence Award para bilang isang Most Outstanding Regional Trial Court Judge. Pero meron akong tanong kay Judge Hener Gito, G-I-T-O. Ito palang si Judge Gito ay nagsimula na kanyang law school sa San Beda. At siya pala ay naging paboritong estudyante sa Persons and Family Relations ni Leila de Lima. Ang tanong ko, isinapubliko ba ni Judge Gito yung nakaraan niyang kasaysayan na siya ay naging paboritong estudyante ni Leila de Lima sa San Beda College of Law? Pareho rin yan nung nangyari kay Buenaventura, yung unang judge na nag-inhibit, hindi pinag-alam na ang kapatid pala niya ay naging abogado ni Ronnie Dayan. No? Hindi ko naman sinasabi na siguro pumanig itong judge. Pero in fairness, dapat binigyan alam niya yung mga prosecutors doon sa special ties niya ni Leila de Lima. Ako kasi, pang ilang taon ko na nagtuturo. Siguro 20 years na ako nagtuturo ng batas. 15 years full-time sa UP. Siyempre, magkakaroon ka ng espesyal na relasyon sa iyong mga estudyante, lalo na kung paborito mo. Ako, lahat ng paborito ko hanggang ngayon, paborito ko pa rin. Hindi ko talaga nakakalimutan yan. Kasi pag magaling, magaling. At hanggang ngayon, meron kami mga professional relationship. Nagko-collaborate kami dun sa mga paborito ko mga estudyante. Dapat pinagbigay alam ni Judge Gito yung kanyang relasyon kay Leila de Lima. E paano ngayon lumalabas na naging paboritong estudyante siya ni Leila de Lima matapos niyang palayain si Leila de Lima? Pwede ba may mga question na itatanong? Bakit itinago? Baka naman hindi itinago. Baka naman isinapubliko niya yan at baka sinabihan ng mga public prosecutors. Ang tanong, bakit naman ang mga public prosecutors, kung sinabihan sila, bakit sila hindi nag-object? Pero sa akin, valid na ground yun para mag-inhibit ng isang judge kasi iba talaga ang relasyon ng isang law professor sa kanyang paboritong estudyante. Dapat po marinig natin naman ang panig ni Judge Gito at saka ni Leila de Lima. Kumpirmahin lang po nila na naging teacher at estudyante sila sa San Beda Law.
Kasi wala naman siguro nag-isip sa relasyon na yan kasi parang hindi natapos si Judge sa San Beda at lumipat nga po ng San Sebastian. Hindi ko po sinisiraan si Judge. Ang tanong lang, pinagbigay alam ba niya ito sa mga partido sa kaso? Dahil kung hindi, yan po ay dahilan para siguro magpa-inhibit na naman kay Judge at mag-file na naman ng motion for reconsideration doon sa order na nag-grant ng kanyang petition for bail. Kasi tandaan po natin, yung decision niya is on motion for reconsideration. Meron naman po sigurong karapatan ang mga lawyer ng gobyerno na mag-motion for reconsideration din. Ngayong lumalabas na itong relasyon ng judge at ni Leila de Lima. Sa iba pang balita, ipinahayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas matapos ang pansamantalang paglaya ni dating Senador Leila de Lima na kilalang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong nakarang Lunes, pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na makapagpiyansa ang dating senadora para sa kanyang pansamantalang kalayaan kapalit ng 300,000 pisong bail. Binigyang diin ni Justice Secretary Remulla na patuloy lamang ito na gumagana ang justice system sa bansa. Ginagawaan niya ng pamahalaan katulad ng DOJ ang trabaho nito para sa pagtataguyod ng katarungan. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Maandar ang ating sistema ng hustisya, maliwanag yan. Dito pa lang sa pagbibigay ng piyasa kay Senator, former Justice Secretary de Lima. Sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan at kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ako naniniwala ako dyan. I still believe that, no? Bagamat sinuko na ni VP Sara, nabasag niya dito si Romualdez at yung Makabayan Black. Para sa akin na nabasag niya. Kasi alam mo naman, yung mga yan, gusto lang talagang kontrahin si Sara. Si Romualdez, alam natin ang dahilan kung bakit gustong kontrahin si Sara. Para itaas ang sarili niya. Para hilain si Sara pababa, para siya ngayon ang mabango, para pagdating sa 2028, nangunguna siya. I'm sorry to tell you this, kahit sa 2025 senatorial, hindi ka mananalo, Romualdez. Pero sa nangyari ngayon, nabasag niya si Romualdez. Parang tumaas pa ang tingin ng tao kay Sara dahil sa kanyang sakripisyong ginawa. Binitawan, bilyon. Ano yun ha? Masakit sa kanilang dagok yun. Ngayon naman, ito sa Makabayan Black, lahat naman yan parang yung mga dilawan ngayon. Pansinin nyo yung mga dilawan ngayon. Parehas na parehas sila ng karakas ng Makabayan Black na. Lahat na lang aatakihin, lahat mali. Pag sinabi mong kaliwa, sasabihin nila ang tama kanan. Pag sinabi mong kanan, ang sasabihin nila kaliwa. Pag sinabi mong tama pula, sasabihin nila tama puti. Pag sinabi mong tama ang puti, sasabihin nila ang tama pula. Ganyan po ang katangian ng mga dilawan, ng mga pinklawan, at ng mga Makabayan Black, at ng mga komunista, at mga makakaliwa. Pare-parehas po sila ng karakas. Kaya nga hindi ko alam kung magkakasama yan. Ang tanong na lang, si Romualdez ba kasama na sa grupo nila? Kasi yan po ang sinasabi ng isang political analyst. At nabanggit din ito ni Atty. Roque. Sabi niya, bakit ang ginamit pa, hindi ko maalala ko si Atty. Roque nga, bakit ang ginamit pa para pabagsakin si Sara, yung alam naman nating mga makakaliwa? Bakit siya umaanib sa grupo na yan? Yan po ang sumisira sa Pilipinas. Talagang napaka-desperado nung mama. Isipin mo, makianib ka ba dyan sa mga yan? But I still believe, binibiran nitong mga makabayan, eto si Sara, kasi alam naman natin ang mga Duterte, para sa kanila, ang salot ay Duterte sa pagiging mapayagpag at sa paglaganap ng maghasik sila ng lagim. Duterte ang tinik sa kanila tinik sa lalamunan nila. Iyan ang direktang lumalaban. Kaya nga ako, bagamat ayaw ko ng confidential funds, inahul. Pero sa mga Duterte, ako ay approve dyan. Bakit? Meron silang track record It's all the same. Parang sinabi mo, ang 6 years para sa isang matinong presidente, kulang. Like PRRD. Parang bitin tayo sa 6 years. Pero ang 6 years, sa mahinang presidente, ang tagal. Hindi ko nababanggitin. Kayo na magsabi, parang ang tagal ng 6 years. Same thing sa confidential funds. Pag ito mapapunta, halimbawa na lang sa kamay ni Tamba. Sus, Mariusip. Sa anong gagawin niya dyan? Pambibili ng kaalyado para maipromote ang kanyang pangalan? Which, the bottom line is, pang sarili.
Ang Duterte po may track record, especially Tatay Diggs, na talagang lumalaban yan sa mga terorista, mga makakaliwa. Alam natin yan. Huwag na tayong maglokohan. Kahit mga makakaliwa, alam nila yan. Kahit na mga yung dilawan, alam nila yan. Kaya nga galit sila sa Duterte.